Hi guys, this is Eman Conquist, your travel buddy. Sa pagpapatuloy ng Bantayan Island Cebu vlog, papasyal tayo sa Hidden Beach, maliligo tayo sa cave, at pupunta tayo sa kakaibang lagoon. Ano? Tara! Sa pag-iikot ko dito sa Bantayan Island, ang sumunod na pupuntahan natin buddy ay ang Sandira Beach Resort. Rough road lang pagpasok, ingat-ingat lang sa pagdadrive, may entrance fee na 70 pesos each. Mai-enjoy mo na ang Hidden Beach sa Bantayan Island. Ang ganda! Linaw ng tubig, tapos merong limestone dito na may pasinag ng araw. Lakas makakuweba ng mga ganto eh. Pag naglakad-lakad ka pa dito sa bandang dulo, makikita mo ang aesthetic view na may pahagdan. Pwede nga tong pang prenup location eh. Ganda, 9/10 to sa akin. Hindi perfect kasi wala kasing mga cottages na pagtatambayan dito. Kaya hindi ka makakaiwas sa init ng araw. At ang next stop at ang pinakasikat na tourist spot dito sa Bantayan Island. Dadalhin ko kayo sa kakaibang resort na may underground cave. At ito ang Ogtong Cave, a hidden gem below the surface. Dito yan nakalocate sa loob mismo ng Santa Fe Beach Club. At may entrance fee na 225 pesos. Medyo mahal lang kasi nasa loob siya mismo ng resort. Kaya di ka makakapalag. With its crystal clear waters and mesmerizing limestone formations, this hidden gems is a paradise waiting to be explored. Sulit na sulit naman pala ang bayad dito sa mixed salt water and fresh water. Refreshing. Malamig ang tubig. Saka ang ganda sa picture. Kitang-kita talaga yung ilalim dahil sobrang linaw ng tubig. Isa pang kagandahan sa kuweba na ito ay ang natural stalactites at stalagmites. Talagang nakaka-amaze yung lugar na ito. Huwag mong palampasin to, buddy. Dito ako sa Ogtong Cave. Ligo. Ilaw ng tubig. Yan ang linaw. Kita nyo ba yung paa? Linaw no. Ang sumunod naman ay ang Baigad Lagoon Beach. Wala sa Pampang, tatawid ng bangka na may bayad na 100 pesos round trip. Mga 2 to 3 minutes lang nandun na kayo sa beach. Pwede din lakarin ang 700 meters na layo. Kayo, nasa sayo nyo naman yun buddy eh. Pero dahil pagod na sa init ng araw, nag-decide na magbangka. Pagsampa ng bangka, magbabayad ng entrance fee na 200 pesos per pax. At yung boat fee na 100 pesos per pax. Bubungad sa inyo dito ang puting buhangin, malino na tubig at napakagandang tanawin. Perfect para sa gustong magpicture sa iba't ibang swing. Ito nga ang pinakagusto kong swing dito. Ganda ng view, grabe. Kaya naman nagpa-picture ako dyan. Pwedeng mag-relax sa mga hammocks na nandito, snorkeling at iba pang water activities. Talagang sulit ang pagpunta dito. Pwede pang chill ang lugar na ito. At pwede din mag-enjoy sa mga activities tulad ng kayaking sa lagoon, tahimik, hindi crowded, at higit sa lahat, malayo sa ingay ng mga sasakyan sa kalsada. At ang last stop natin ay ang Cota Park, na located sa Madridejos sa dulo ng Bantayan, Cebu, na may 20 kilometers na layo mula sa sentro ng Bantayan, Cebu. Grabe yung layo. Maganda daw kasi mag-sunset doon. Bumungad ang mga canopy of trees mula sa arko ng Madridejos. Pagkadating sa Cota Park, may mga 4 pillars sa entrance. May mga cottages at signage ng lugar at may bridge para ma-witness ang sunset. Okay naman yung lugar, medyo common lang yung park but full of history. Mga 5/10 to sa akin, medyo nalayuan lang ako sa lugar. Pero overall, okay lang. At sobrang na-enjoy ko ang paggagala dito sa Bantayan Island, dito sa Cebu. Ang dami ko ding nakitang kakaiba, lalo na yung underground cave. Ang lupit nun. Woo! Saka yung piso water na sa Visayas region ko lang na-experience. Piso lang may 200 ml ka ng tubig at malamig pa. Sa halagang 2 pesos, pwede ka na mag-refill ng 500 ml empty bottle mo na nabibili natin sa halagang 10 to 20 pesos. Sobrang tipid nun. Tipid lang. Talaga namang babalikan ko tong lugar na ito at may re-recommend ko to sa'yo buddy. Ang paglalakwatsa ko dito sa Bantayan Island ay isang magandang experience na hindi ko makakalimutan. Kaya't samahan niyo pa ako sa susunod na paglalakbay. Maraming salamat. Bye-bye.